ginawa ko yun dahil gusto ko makakabayad ng utang. Binablockmail kasi nila ako. So, pressure na ako, di ko na alam kung anong gagawin ko. Stress na ako, lugmok na ako, guys. As in, hindi ko na mahanap yung sarili ko talaga. Ang nangyari doon sa lupa na yun is, hindi ko na po yung pinagpatuloy. Bakit hanggang ngayon? Kung sumasahod ka na ng malalaki, bakit hanggang ngayon ang dami niyo pa dito? Iiyak ka na lang talaga sa sitwasyon na ganun. Anong pinakamabigat na pagsubok na naranasan mo sa pag-vlog na may kinalaman sa iyong pamilya? Parang ikaw talagang padre de pamilya. Wala na. Dito, kung ako yan, sabihin ko sa bahala kayo, utang niyo yan eh. Hindi. Ako, syempre, nadadala ako sa kanya. Kikiligin ka talaga sa kanya kasi ma-appeal kasi siya eh. Dumating yun sa point na yun na naging gusto ko na siya. Ayun yung, doon ako nasaktan! Pares naman kami naggamita dili ka panalik. Ngayon, na nabuo yung Losel, nagselos ka ba sa akin? Papayag ka ba na may kissing scene? Aba, yun naman! Yung mas nahanap ko yung nagmahal sa akin ng isang ina. Doon ako naging masaya sa Burias. Hindi mo mahanap yung peace of mind kapag dito ka. Nakapag-apply ako ng trabaho sa sa Qatar sana. Love you. Yung may kasama pagmamahal yung pagmumura niya. Oo. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kapak Fat again in another vlog. So for today's vlog, our guest for today, walang iba kundi si Kamuni! Hi! Sa mga naghihintay or sa mga nag-e-expect, ito na po, kasama ko na po si Kamuni sa ating Kapakpak Talks. Yes. Nakikita. Parang si si Abi Abunda. So, ayan. So, kung okay lang naman, na-vlog mo na din naman to. Na-vlog mo to, tanda ko napanood din eh. Kung okay lang, tanongin na. Totoo ba talaga yung vlog mo na Oo. Oo. Binalag ko yon. Totoo yon. Ginawa ko yon dahil gusto ko makakabayad ng utang para sa nanay. Kasi pinipressure kasi nila ako, binablockmail kasi nila ako. So, ang ginawa ko is yung So, anong nangyari? Ako yung na-blackmail noon nung lalaki. So, Blackmail ka nila? Oo. Doon ako nagsimula. Pero isang beses lang yun, hindi na po naulit dahil nadala na ako, na-trauma na ako doon, guys. Ayun. Grabe yung as in yung ginawa sa akin ng tao yun, hindi ako parang ayoko na talaga mabuhay. As in, doon ako na trauma. As in. Pero mo, pinakita pa doon sa magulang na lalaki. Doon ako na trauma talaga. As in. So, sino nagsabi sa'yo na na pinadala yung, pictures or video? Wala na may video. Wala. Wala namang picture. So, sino nagsabi sa'yo na, oy, ito, may nagsend sa amin ng picture mo? Nung that time, yung babae kasi, chinat yun. Chinat yung aking ex, chinat yun. Tapos, doon na nagsimula. Tapos, sinabi ko din naman ng totoo din kay Janjan. So kayo pa nun? Oo, kami pa. Oo, kami pa ni Janjan na nangyari yun. As in, alam naman ni Janjan na pressure na ako, di ko na alam kung anong gagawin ko. Stress na ako, lugmok na ako, guys. As in, hindi ko na mahanap yung sarili ko talaga. As in, parang gusto ko talagang matahimik na buhay. Gusto kong mabayaran yung hindi ko naman utang. Doon ako na stress. So kaya mo nagawa yung bagay? Oo, yung bagay na yun. So, pinagsisisihan mo ba yun? Ay, oo naman, pinagsisisihan ko yun. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay hindi ako pinapatulog. Hanggang ngayon hindi ako pinapatulog. Nung na yun. Naaalala mo pa din? Oo, naalala ko pa na hanggang ngayon. Kung ano yung So, nung time na yun, na kumalat yung issue na yun, anong sinabi ng pamilya mo? Pamilya ko? Pinasabi ba sila? Wala. Hindi ka nila, As in, hindi nila ako... meron pala si tatay. Si tatay kasi, si Kuya Louie, yung ninong ni Hana.
meron daw nagsabi sa kanya na nakita daw niya. So, iisa lang dahilan no kung sino nagpasa nun. So, yung, yung lalaki nga. So, yun. Tapos, nag-live ako. Dito na ako, nag-live na ako nun dito. So, pinagmura yun ng aking tatay. Tapos, tinanggal ko din yung live ko dahil gusto ko na nga ng peace of mind. Ayoko nang magulo. Gusto ko na ng tahimik. Ayoko na. Nakakapagod din kasi nakakapagod din. Baka mamaya doon ako mamatay sa pressure na eh. So, inawin ng tatay mo yung lalaki? Oo. Eh, yung nanay mo? No comment. So, ayan. So! Tawa na. Masyado ka na bang So, ayan. So, tawag na, may dumating ba yun na time, may dumating ba na time na hindi ka sumasahod sa YouTube? Wala naman. So, Monthly ako sumasahod. Buwan-buwan. So, simula nung nagsimula ka mag-YouTube hanggang ngayon, monthly ka sumasahod sa YouTube? Monthly ako sumasahod sa YouTube. So, edi good. Sabi na, akala ko edi wow So, ang galing, no? So, kahit may time ka ba na hindi ka nagvo-vlog? Madalang. Madalang ako mag-vlog, pero pag nagvo-vlog ako, parang feeling ko na parang gusto ko na lang ulit na araw-araw mag-vlog sa loob ng isang araw, 5 upload. Kasi sa loob ng isang araw, vlog ko isa lang, tapos mapatak din ng 8K views, tapos lumilikdan na ng ilang araw bago ulit ako mag-upload. Yun, doon. So, ayan. Next question. Mahigit isang taon ka ding namayagpag sa YouTube. Yung sobrang lakas mo talaga. Parang hindi. 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 Hindi ako isang taon namayagpag sa... So, more than? Oo. Okay. So, ayan. More than a year siyang namayagpag sa YouTube. Talagang malalaki ang sinasahod mo. Oo, malalaki pa ang sinasahod ko na umabot pa dati ng nung sahod ko, di ba, 530,000, tapos monthly na siya, 100,000. Tatlong beses ako sumahod ng 300,000. Monthly. Isang buwan, 100,000, monthly, 100,000. Na ko yun, tawag nito? Nare-reach ko yun sa loob ng isang buwan. Gada 100,000. So, tapos meron time na bumaba na hanggang 80 pa baba na siya. Ayan. At ilang beses ka ding pinapasali ni Kuya Jeff sa mga challenge at nakagraduate ka. May mga time din na sina-challenge ka ni Kuya Jeff na makasahod ng 6 digits. At ilang beses din nangyari yun, lalo nang pinapunta ka sa Burias. Pero bakit hanggang ngayon, ang dami mo pa din utang? At saan napupunta yung mga sinasahod mo? Ayun pa rin, dun pa rin sa utang din na aking tatay. Hindi, kasi nagbabayad kasi ako kay kuya. Nagbabayad, hindi pala sa utang. Utang pa rin, pero utang ko yun, na nagbabayad ako kay kuya, nag-gold ako kay kuya. Kasi nung pangalawang sahod ko kasi, nag-down kasi ako kay kuya na almost 80. Tapos, yung sa lupa naman namin, na binili ko dun sa dulo, nag-down din ako doon ng 100 din ata yun. Tapos, nag-down ulit ako ng 40. Tapos, nagbigay ako ulit ng 10K para dun sa title, sa titulado, na sa sukat ba, dun sa dulo. So, yun. Ang nangyari dun sa lupa na yun is, hindi ko na po yung pinagpatuloy. Kasi, mas lalo ako nahihirapan. Nung time kasi nung nagpapagawa ako ng bahay, tapos nagbabayad ako kay Kuya Japper, tapos bumili ako ng lupa na mayroong title dito sa dulo. Yung title na binili kong lupa dito sa dulo is hindi ko na siya pinagpatuloy kasi nahihirapan ako. So, nagbayad ka na, nag-down payment ka na, tapos hindi mo pinagpatuloy. Ano nangyari doon sa down payment? Wala. Wala pa kami nakukuha. Hindi na nila Antayin na lang daw na mayroong bumili. Pero pag may bumili nun, ibabalik sa inyo yung down payment. Oo. Doon, babalik. Ayan. So, sa tingin mo, bakit hanggang ngayon, kung sumasahod ka na ng malalaki, bakit hanggang ngayon ang dami niyo pa din utang? Hindi naman kasi yung mawawala yan lalo't na may mga family problem na hindi ko alam na may mga utang, guys. Kaya pag uwi ako dito, lagi ako stress. So, Hirap. hindi ikaw yung nangungutang, pamilya mo.
Oo. Tapos ikaw lang ang nagbabayad. Oo. Grabe. Martir. Martir. Napaka, siya talaga tumatay. Parang ikaw na yung tumatay yung padre de pamilya. Oo, padre po ba? Iiyak ka na lang talaga sa sitwasyon na ganun. So, yung tatay mo ba, naghahanap buhay pa din siya? Oo, naghanap buhay pa rin si tatay. Kung totoo talaga, hindi ko na siya pagtrabahuhin kasi yung sitwasyon kasi ni tatay, as in, alam niyo na kung paano siya din maglakad. Ayoko na siyang mapagod pa. Pero gusto niya kumita ng tatay ng pera para meron din siyang pera na panggastos niya. Ganun. Ayoko na kasi mapagod si tatay. Ayoko mawala ng tatay ko baka kami. Kasi kami lang dalawa ng tatay ko na nagkakaintindihan kami ng dalawa. Kami lang dalawa nagkakaintindihan. Kaya ayoko pa din si tatay. Pero wag naman nangyari. So, sinasabi mo parang kayo lang yung magkakampi dito sa Oo, pamilya. kami lang dalawa ng tatay. So, yan. Kumpara sa'yo, anong pinakamabigat na pagsubok na naranasan mo sa pagbablog na may kinalaman sa iyong pamilya? Madami. Hindi ko na lang sabihin, no comment na lang. Maraming pagsubok kasi. So, sabi mo, pinaoperahan mo ang nanay mo. Bakit? Anong naging sakit? Bato sa abdo. Bato sa abdo na lumaki na siya. Mm-mm. Ganyan para siya, alam yung tipo na alam mo yung langgunisa? Yan ba? Okay, Oo, alam mo yung langgunisa, yung mahaba. Ganong kalaki. Tinanggal. Tinanggal yan. Kaya nga kalaki siya. Di nga pinabiopsy ang nani kasi hindi wala naman yung binigay ng doktor sa ate ko tsaka sa ate Bebeng. Yung nakalagay sa grapon, dapat pala yun ay ipapabiopsy. So, hindi nila sinabi na ibabiopsy pala yun. So, awa naman ng Diyos, wala na. Hindi na siya need na ipabiopsy. Awa naman ng Diyos, okay na si nanay. So, napatanggal na, napa-opera na. Oo. So, sinong gumastos ng pagpapa-opera ngayon? Ako, tsaka ang tita rin, at yung ibang mga supporters din, na ninalapitan ko, na super babait po nila, si Tito Bruce, shout out po, and kay Tita Ren. Yan, maraming pong salamat. And kay Tita Adel Del Rosario, and kay Tita Marisa Larios. Maraming pong salamat. And kay Tito Benedict. Shout out po, Tito Benedict. Sana mapanood niyo po itong vlog ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. And kay Tita Sally, maraming pong salamat po sa inyo. So, ayun. Sa tingin mo, bakit kaya lagi kang sinasali ni Kuya Jeff sa mga challenge? Parang gusto ni Kuya Japper na mag-ipon na ako ng sarili ko dahil nabigay ko na naman na yung gusto ko sa pamilya ko. Ayun siguro yung ni Kuya din sa akin na makapagsimula ulit. Na kasi gusto ko kasi magnegosyo ako. Nagkataon na ako nag-aaral na ako kaya hindi ko na magagampanan din kaya focus na ako sa school ko yung meron ako ngayon. Doon ako nag-focus na. So, sa tingin mo kaya sinasali lagi ni Kuya Jeff sa mga challenge para makaikot ka para sa sarili mo? Oo. Pero, naisip mo ba na kapag sumahod ka ulit, may papabayaran ulit yung nanay mo na mga utang niya? Parang meron pa. Meron pa din. Hindi na mawawala. Hindi na mawawala. Lagi nang gano'n ang mangyayari sa tingin mo. Kasi magbabayad kasi ako kay kuya Magbabayad ako kay Kuya Japper kasi syempre, mahirap kasi yung mag-aaral ka tapos meron kang iniisip din. Siguro kaya ka din laging sinasali ni Kuya Jeff para lagi kang sumahod na malaki. Para din siguro makabayad ka sa kanya. Oo, alam din. Baka siguro magbayad ka na. Papasahuli ka na mag-vlog para mabayaran mo. Parang ganun ba? So, pag sumasahod ka ba, binibigyan mo yung nanay at tatay mo? Bukod dun sa pagbabayad ng mga utang. Oo, binibigyan ko sila. Binibigyan ko si nanay tatay. Pero pinakamalaki na doon 2,000. Kasi nga ikaw naman nagbabayad natin, di ba? Oo, kasi wala as in pag sa sahod to talaga as in wala na talaga natitira. Ayan. So, ayan. Ikaw na din nagbabayad ng mga bills dito sa bahay? Oo, lahat dito. Talaga no? Parang ikaw talagang padre de pamilya. Wala naman kasi silang pagkukuha ng buti nga meron sila ditong meron tindahan dito eh. Ikaw nga pala kay Cavite Boy sa panimula sa tindahan namin na awa naman ng Diyos na doon pa rin sila kumukuha ng mga panggastos. Thank you! So, ayan.
Hindi ka ba nagagalit sa pamilya mo? Nagagalit din ako, syempre, ano lang, pakimkim lang. Hindi ko pinapahalata sa kanila na nagalit ako kasi, ayun, ganun akong tao, hindi ko pinapahalata sa kanila na nagalit ako. Parang no choice ka na. No choice na lang kasi ako talagang, eh. No, wala na akong choice, kundi, ano na lang, sundin na lang yung gusto nila. Parang inako mo talaga yung lahat ng responsibilidad dito. Grabe naman nito. Kung ako yan, sabihin ko, bahala kayo, utang nyo yan eh. Kung ako yan. Pero siya lahat ang nagbabayad ng utang. So, ayan, dumako naman tayo dito sa masasayang part. Puro na lang utang. So, ito. Naging sobrang lakas ng tandem nyo ni Kapanali. Ay, oo. Yan. Hindi ka ba nadadala sa mga eksena kapag nagko-call off kayo noon? Ako? Hindi. Ako, syempre, nadadala ako sa kanya. As in, kikiligin ka talaga sa kanya kasi ma-appeal kasi siya eh. Tapos, Kikilig ako sa dumating ba yung time na nagkagusto ka sa kanya, na-fall ka sa kanya, na oo. inisip mo na sana jowa ko na lang to? May ganun ba? Oo, dumating yun sa point na yun na naging gusto ko na siya. Mahal ko na nga siya noon eh. Mahal ko na siya noon kung di lang niya pinakita si Ate Budang noon. So nung una hindi mo alam na may Oo, jowa siya? hindi ko alam. Tapos nung binabash na si Ate Budang ng mga viewers, doon na kami hindi na kami nag-collab ulit ni Kapanali kasi kawawa din kasi. Kahit ako, pag ganun yung sitwasyon ko, syempre, serious din ako pa. Sweet-sweet ninyo, tapos sa iyo lang hindi. Pero kung hindi mo alam na may jowa pala siya, hindi mo yung kasalanan. Oo. Kasalanan yun ni Louie. So, dati pala ng mga love team nyo, nung kalakasan nyo, hindi mo alam na may jowa si Louie. Oo. So, kailan mo lang nalaman na may jowa pala Nung siya? pinakita niya si Ate Budang sa YouTube, pinakita niya. Hindi niya directly sinabi na may jowa siya. Oo. Hindi. Diretso na lang niya pinakita sa YouTube na wala ding pasabi din sa akin. Ayun yung, doon ako nasaktan! doon ako sabi ko, ganito pala yung feeling kapag love team, tapos na-fall ka na sa kanya, tapos bigla mo ipapakita yung jowa mo talaga. As in, hindi naman ako lugmok, parang nag-ano lang ako, ganyan lang, natulala lang ako, napaisip ako kung bakit. Ba't ako nagkagusto sa kanya? So, pinaparamdam niya nun na sa tingin mo, totoo to, na may gusto siya sa'yo? Oo, pinaparamdam din niya din sa akin, tapos pinaparamdam ko din sa kanya na, gusto ko na siya, kaya lang, ayun, may jowa pala. So, sa tingin mo, di ba, after nung nilabas niya si Ate Budang, sa tingin mo, ginamit ka lang ni Louie? Pares naman kami naggamita din Kapanali. Pero mas yun sa kanya kasi hindi niya sinabi na may jowa siya. Pero sinasabi naman niya na uy, for the vlog lang to. Or talagang Walang script, totoo lang talaga. walang scripted sa love team namin dalawa ni Kapanalig, as in wala. Akala mo totoo talaga? Oo, as in walang script sa namin dati ni Kapanalig. So, yung scripted lang namin is yung Lomi na team song namin sa Baritige. So, sa tingin mo, ginamit ka ni Louie noon, time na yun? Hindi. Sabi mo, nagamitan kayong dalawa. Nagamitan niya kami. Siyempre, nag-upload ako sa channel ko. Nag-upload din siya sa channel niya. Yun na, nagamitan din kami dalawa. So, nagamitan kayo ni Louie nung panahon na yan? Oo. So, ito may nagpatanong lang So, sabi, di ba, nag-love team din kami dati ni Louie? Oo. Yung Luzen. Hindi ko alam kung sino nagbansag ng Luzen. Si Kuya Jeff din. Kuya Jeff din. Hindi, mga viewers pala, viewers. Kasi nanonood ako noon eh, mga marami rin comment na gano'n. Tapos, kamo na yung let the group. Buda, let the group. Time na yun, na nabuo yung Luzen, nagselos ka pa sa akin nun? Ay, hindi. Kasi alam ko naman na for the vlog, for the content lang. Parang same lang din sa akin, kami dalawa di ka panalig na for the content lang. Hindi ako ganong tao para magselos. Mababaw lang ang ganong pag magselos ka. Tsaka parang may jowa din ako nung time na yun, kaya... Oo, si ano. Oo, yun. Oo. Ayan.
ayan, hindi siya nagselos. Doon sa nagpapatang, hindi daw siya nagselos kasi alam niya, for the vlog lang, tsaka may jowa ko nung time na yun. So, ayan, kung gagawa ulit, nasaan ka na? Ito. Kung sakaling magkakaroon ng music video ang Lumi, papayag ka ba na may kissing scene? Aba, yun naman. Talandi ka! Dapat na wala akong jowa. So, ayan. Kuya Jeff, kung gagawa ka daw ng Lumi na music video, papayag daw siya na may kissing scene. Oo naman, kasi wala na magagalit sa akin. Wala na magsiselos. Oh. Free. I'm Paano free. si Budang? Ayun nga lang sa Tibudang. Hindi maano yan sa Tibudang. Mataas ang ano nun. Mataas ang tiwala ng kipanalig. Paunawa. So, Or tingin mo paunawa. papayag din si Budang? Hindi ako sure. Hindi ako sure. Shoutout kay Tibudang. Shoutout ate. So, papayag pala to. Alam mo na, Kuya Jeff. Alam mo na. Hindi, depende pa din siguro kung papayag si Budang. Siyempre, iba din pagdating na yung may kissing scene. Siyempre, kung ako babae, napakaselosa ko, hindi ako papayag na ganun na may kakissing scene yung jowa ko, di ba? Oo. So, ayun. Depende pa din sa pag-uusap nila. Kung okay lang sa kanila, hindi go. Go na go din naman si Kamuning. So, ayan. Wala na. Tapos na. Tamo, di mo lang ako napayak. Kanina kasi pa, hindi. Alam mo, tapos na. Ito, last. May message ka ba sa nanay mo? Sa nanay ko, Nay, sana tigil mo na yung mga utang-utang na yun kasi mas lalo tayong lulubog niyan sa utang. Hindi ko naman kayo pababayaan na basta't nandito lang ako, tapos tutulungan nyo din ako sa lahat ng pangarap ko. Sa lahat ng pangarap ko, nandyan kayo palagi. Hindi ko kayo iiwan. Pati na tatay, syempre mga kapatid ko, hindi ko kayo iiwan hanggat buhay pa ako. Yun. Ay, gusto na ko yung Hindi So, sa tatay mo, message siya sa tatay. Sa tatay ko, syempre, Tay, iwas-iwas mo na yung sigarilyo. Ako iniinis sa sigarilyo pagkakatako mo manigarilyo kasi pag nagkasakit ka tayo, mas lalo kang kawawa, mas lalo akong kawawa. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa iyo. At hindi ko din alam pag magkakasakit ka na hindi ko alam kung may mga hawak pa tayong pera noon. Pero sana wag ka magkasakit tayo kasi mas lalo ako nahihirapan. Sa kanya lang kasi ako nahihirapan sa tatay. Alam mo yung tipo ng alam mo yung sumasakit na yan ang ngipin mo, pero ayaw mo pa magpabunot ng ngipin. Kasi takot siya sa takot siya sa inject. Kasi ang laki kasi ng karayom na tapos tutusok sa iyo, doon siya takot ang tatay. Buti na nga lang, sinamahan siya ni nanay noon sa nabato yung nung pabakuna. Vaccine yon. Ay, Pandemic. pandemic doon ayun yung pinaka-first na turok ng tatay. So, ayan. Kay Kuya Jeff, message kay Kuya Jeff. Thank you kuya. You always support me and sa aking pamilya kahit sobrang pasaway. Hindi mo pa rin ako binibitawan at hindi mo pa rin kami iniiwan ng pamilya ko. And thank you kuya and kay Ate Ann. Wala na ako masasabi kundi thank you at lahat ng nagawa niyo po sa pamilya ko ay utang na loob ko po yun sa inyo. Lalo na po sa akin, napakalaking tulong na opportunity na binigay niyo po sa akin isang maging vlogger. Maraming salamat sa iyo kuya. Hanggat sa pagtanda ko po kuya, hindi ko po kayo makakalimutan. As in hindi. Ayun. And syempre kay Tita Ren din. Mag-thank you na rin ako kay Tita Ren. Thank you, Tita Ren. Sa lahat ng hindi po nakakaalam ng pag-aaral ko is si Tita Ren po yung nagpaparal po sa akin. 6 years na po hawak ako ni Tita Ren na siya pa rin po nagpaparal sa akin. Kung di ako broken, hindi ako mag-aaral. Doon ako sabi nga nila,
Sabi nga nila, kapag broken ka, makakapag-aral ka talaga. Ayun. So, ginamit mo yung pag-aaral para maiba yung focus mo. Oh, may iba yung focus ko. Para hindi ka malungkot na malungkot. Oo, talagang lugmok talaga ako nung panahon na yun. So, masasabi mo bang na-depress ka nung naghiwalay kayo ni Janjan? Oo, na-depress ako kay Janjan. Ay, tapos, meron ding time na, parang meron din time na gusto ko si Janjan punta doon sa Davao. Gusto kong ayusin yung problema namin. As in, gusto kong ayusin. Dahil, lahat na talaga ng problema ko, si Janjan ko talaga lahat sinasabi. Kaya hindi na ako magjo-joke. Yeah, may message ka ba kay Janjan? To Janjan, kung saan ka man ngayon at kung sino man yung nakakasalamuha mo, magiging masaya ako na hindi mo deserve na yung maging malungkot nakasama mo ko. Dahil lahat ng naging tayo, as in stress yung binigay ko sa iyo. Kaya thank you at sana mahanap mo yung best na babae na para sa iyo na hindi ka bibigyan ng problema. Thank you palagi. Sana mag-ingat ka na lang palagi dyan. And thank you kay Tita Jocelyn. Maraming pong salamat sa pag-suporta po ninyo kay Janjan. Na hanggang ngayon, maraming pong salamat. Sana Tita wag ka pong magbago kay Janjan. Sana po makatapos si Janjan ng pag-aaral po. Ayan, maraming pong salamat. Sa pamilya ni Janjan. And kay Nanay Ana, kay Kuya Igor, lalahati ko na. Kay Nanay Ana, kay Tatay General, kay Tatay General, basta kay Tatay, nakalimutan ko na yung pangalan ni Tatay, tapos kay Master James, and kay Kuya Captain Dodong, and kay, sino nga ba ito isa? Basta pamilya de la Cruz na lang, mabagitin ko, di ko na isa-isahin. Maraming pong salamat sa pagtanggap po ninyo sa akin ng buong buo. Hindi niyo ako binitawan. Nandiyan pa rin kayo sa akin, Nay. Alam ko po na mas nahanap ko yung nagmahal sa akin ng isang ina na my God, bakit gano'n? Na-appreciate ko kasi si Nanay Ana nung panahon na nandun ako sa Burias. Ayun. Doon ko na lahat na naramdaman na meron pa pala isang ina na hindi ko naman kaano-ano na papasayahin ka, bibigyan ka ng buhay. Doon ako naging masaya sa Burias. As in doon. Dahil nung panahon na yun kasi, gigising ka kasi ng umaga, nakahanda na yung pagkain mo, may kape ka na dyan, may Milo ka na dyan. Si Nanay Ana lang yung nagbibigay sa akin ng ganun. Gada morning, tapos meron ding break, meron ding merienda sa hapon. Kaya, thank you kay Nanay Ana, hindi niyo po ako pinabayaan dyan sa Burias. Maraming pong salamat. Si Nanay Ana is nanay ni Janjan. Oo, nanay ni Janjan yan. So, hindi lang si Janjan, hindi lang boyfriend yung nahanap mo, kundi pamilyang magmamahal din sa'yo. So, kay Nanay Ana mo yung naramdaman yung isang, pagmamahal ng isang ina na hindi mo maramdaman sa nanay mo. Oo, meron kasi. Kapag puno ka ng stress, gusto mo ng peace of mind, pero hindi mo mahanap. Kasi nasa isang lugar ka kung nasaan ka nag-i-stay. Hindi mo mahanap yung peace of mind kapag dito ka. Pero kapag nasa ibang lugar ka na, doon mo na mahanap yung sarili mo na magkapaligaya sa'yo. Yan. So, naisip ko ba na sana iba na lang yung nanay ko? Maybe. May time din. Oo. Hindi naman kita masisisi dahil sa lahat na naikinuwento mo. Kahit ako, maiisip ko din yung pag ganun. Oo. Pero no choice tayo eh. Ayun yung nanay ko. Mabait naman si nanay. Oo, mabait si nanay. As in, kaya lang pala utang. Thank you kay... Siyempre, nagpapasalamat din ako sa nanay ko. Siyempre, binuhay ako eh. Thank you kay nanay. Thank you dahil nilabas niya ako sa mundo na to na kahit magulo yung buhay natin, nandyan ka, kahit nahirap. Yan, ang gusto ko lang kasi na tutok sa mga bata, pag-aralin para darating yung time na hindi sila tawagin ng bangmang.
gusto ko sila makapagtapos ng pag-aaral. Lalo't na yung kapatid ko si Angelo. Mm. Si Angelo, na yun, second year college na si Angelo. So, kami dalawa na nanay yung nagpapaaral po. Kasi gusto ko nga meron may matapos sa amin kahit isa lang. Tapos, yun talaga yung plano ko na si Angelo na lang pag-aaralin ko. Tapos ako, mag-abroad na lang ako. Nung time na na-broken ako, na-broken kasi ako nun, di ba kay Janjan nga. Nakapag-apply ako ng trabaho sa Qatar sana. Di ba Middle East yon? Middle East yung Qatar. As in, wala kang gagastusin kundi yung agent lang. So, anong nangyari? Nagtatanong muna ako kung nagtanong muna ako kung ano ba meron sa Qatar na wag daw ako pumunta sa Qatar kasi ako may tsura daw ako, baka daw ko saan daw ako dalhin. Iyon. So, mas pinaniwalaan ko yung ibang tao na wag akong tumuloy. Kay Mami Kay, kay Daddy Kay, yan, thank you po. Dahil pinigilan nila ako. Kung hindi, sasabay sana ako kay Mami Kay, kay Daddy Kay sa papuntang Maynila. Kasi, bumibili pa nga sa akin ng lobster tsaka ng para lang matuloy ako. Ang order sa akin ng lobster nun, 10 kilo. Grabe, sabi ko, sayang to, tobo na to, para na to sa namin, ganyan. So, anong nangyari, pinigilan nila ako, pati si Kuya Japper, tsaka, nanay, pinigilan din ako ng nanay. Hindi daw basta-basta sa ibang bansa. Lalo daw mga homesick, lalo na kung ibang tao yung magiging kasama mo doon. Hindi mo masyado baka wala kang kakilala ba? Ganon. So, ayan, nakalimutan ko pala, may isa pa pala tayong tanong. So, may mga live or vlog si Kuya Jeff na minumura ka. Minumura yung pamilya mo, si Mateo, si Katuta, yung nanay at tatay mo. Nasasaktan ka ba? Oo naman, nasasaktan din ako. Kaya lang nasanay na ako kay Kuya Japper. Nasanay na ako kay Kuya Japper na mura-murahin ni Kuya Japper yung pamilya ko. Kasi, sabi ko nga kay Kuya, wala ibang magmumura sa amin, sa pamilya ko, kundi kayo lang. Kasi kayo lang yung tumulong sa amin. Wala nang iba. Kasi kung may marinig ako isang beses na murahin yung tatay ko, nanay ko, kapatid ko na ibang tao, ay, talagang, talaga ako, wala silang karapatan na murahin yung magulang ko. Dahil wala naman silang ambag sa buhay namin eh. So, sinasabi mo, okay ka lang murahin yung pamilya mo ni Kuya Jeff kasi may ambag sila sa buhay mo. Tsaka malaki yung tinulong sa akin ni Kuya Japper tsaka sa pamilya ko. Ayun. So, okay lang sa'yo. Tsaka kaya din naman din nagmumura din si Kuya Japper kasi pasaway din kasi. Gusto lang din ni Kuya Japper na turuan din ng leksyon ba. Ganon. Kung bakit. Tama lang yun. Tama, oo. Kasi yung pagmumura kasi ni Kuya Japper is talaga nasa loob talaga ni Kuya Japper yun, lalo na po sa akin. As in, ako talaga is, wala akong ibang kinatakutan, kundi kay Kuya Japper lang. Imbes na matakot ako sa tatay ko, hindi ako takot. Sabi natin na tough love yun, yung may kasama pagmamahal yung pagmumura niya. Oo, mararamdaman. Paano ba yung mga mura niya? Paano ang sample? Kung paano kayo... Tangina mo ka muna eh. Ganun pala. Ayan, may kasama palang pagmumura pagmamahal yung pagmumura niya. So, okay palang murahin ni Kuya Jeff kasi may pagmamahal pala yun. So, ayan, sabi mo, hindi kita mapapaiyak. Sorry. Napaiyak kita. So, hanggang dito na lang aking vlog. Sobrang haba na din ang vlog namin. Ayan, panoorin nyo din, nagba-vlog din si Kamuning, siya behind the scenes, tsaka yung pag-prepare namin bago kami nag-vlog dito. Okay. So, ayan, maraming salamat. Ano palang naisipan mo at pumayag ka dito sa interview na to? Wala. Gusto ko lang din. Gusto mo lang din. Oo. Yung ibang Kasi marami kasi nagbabash na wala naman ding alam yung iba. Kaya mas malinaw din na sa akin din magmumula. So, ayun, maraming salamat sa pagpayag sa aking interview. Ay, last na, may nakalimutan pa ako. Last na talaga, promise. Kung may message ka dun sa lalaking yun. Ay, no-comment na lang ako, baka guluhin pa ako. So wala na kayong communication? Wala na. So, ayan, hanggang dito na lang aking vlog.
Bye-bye guys. Thank Bye-bye, you for guys. watching. Ay! Baba